Good morning. Our lesson is identifying base, percentage, and rate. In the class of Miss May, she divided her students into 8 groups. She asked the groups to select a leader. Among the fruits presented, 2 groups chose papaya as their favorite fruit. So, sa klase daw ni Miss May, hinati niya yung kanyang estudyante sa 8 grupo. Sa 8 grupong iyon, 2 group ang pumili ng papaya bilang paborito nilang prutas. So let us give the ratio of the total number of groups to the number of groups who chose papaya. So sa ratio, 2 to 8. Kasi yung 2, yun yung pumili ng papaya, yung 2 group na pumili ng papaya. Yung 8, yun yung total group. Sa fraction naman, 2 over 8 or 2/8. Kasi pagka yung total, yun ang denominator natin. Yung part ng total, yun ang numerator natin. So, paano natin ito i-convert sa percent? So, ang gagawin natin para may convert sa percent, i-divide natin yung 2 sa 8. So, kung hindi nyo natatandaan yung previous lesson natin sa pagdi-divide ng whole number na may quotient na decimal number, pwede nyo balikan yung mga nauna kong video. So, pag dinivide natin yung 2 sa 8, yun ay 25 hundredths. Pag change natin yung 25 hundredths sa percent, 25%. So, na-change na natin 25%. So, we can write 25% of 8 is 2. So, we deal with 3 elements, the rate, base, and percentage. Yung 25%, yun ang rate. So, para hindi na lang kayo malito, yung may percent sign, yun ang rate. Basta may nakita kayong nakakabit na o naka-include na percent sign, yun ay rate. Halimbawa, 2%, yun ang rate. 50%, yun ang rate. Yun namang 8, yun ang base or total. Yung 2, yun ang percentage. So, paano naman natin malalaman kung yun ay base at percentage? So, pagka base, yun ay total, most of the time, mas malaki yung base sa percentage. Kasi yung percentage, part lang ng total. Siyempre, mas malaki yung 8 sa 2, yung 8 ang base dahil yun ang total. Yung 2 ang percentage. Pero may mga pagkakataon na mas malaki yung percentage sa base. So, kailan nangyayari yon? Pag lumampas na ng 100% yung rate, halimbawa 101%, mas malaki na yung percentage sa base. O 102%. Basta 100%, mahigit 100% pataas, mas malaki na yung percentage sa base. Pero usually, mas malaki talaga ang base sa percentage. %25% is the rate. It is given as a percent. It can be expressed as ratio or fraction. So, kagaya na sinabi ko kanina, yung 25% ang rate, pwede natin siyang i-express as ratio or fraction. It is called the base. It is a whole number of which you take the percent. 2 is called the percentage, so meaning a part of the whole. It is the resulting fractional part of the base. Learning task 1. Write in the proper table the base, rate, and percentage of the given problem. So, ito yung table natin. Yung first column natin, yung problem.
So, i-identify natin which is the base, the rate, and percentage. Number 1, there are 36 fruits in a basket. 18 of them are mangoes. 50% of them are mangoes. So, unahin natin yung base. Ano kaya ang base? So, ang base natin ay 36. Kasi mas malaki yung 36 sa 18. Kasi pag sinabing base total, mas malaki sa percentage. Yung rate natin ay 50% kasi yun yung may percent sign. Ang percentage natin ay, syempre, yung natirang number, 18. Mas maliit siya sa base, kaya nga siya ay part of a whole, pag sinabing percentage. Number 2, in a test, Dominic got 90% of the questions correctly. From a 20-item test, he answered 18 questions correctly. So, alin doon ang base? Ang base natin ay 20. Alin ang rate? Ang rate, syempre, yung 90% kasi may percent sign siya. And lastly, ang percentage natin ay 18. Siyempre, mas maliit yung 18 sa 20. Kasi yung 20 ang base o total. Ang percentage laging, most of the time, mas maliit sa base. Kasi part lang siya ng base o part ng total. Number 3, Nico deposited 500 pesos in the bank at 9% interest in a year. He earns 45 pesos in a year. So, alin dyan ang base, rate, and percentage? Ang base, yung 500 pesos. Yung rate, syempre yung 9% kasi may percent sign. Syempre, ang percentage yung 45 kasi mas maliit siya dun sa 500. Number 4, Adele has 120 pesos remaining of her weekly allowance. It is 40% of the 300 pesos allowance she received this week. So, which is the base? Siyempre, ang base natin yung 300 o yung total natin. Siyempre, yung may percent sign, 40% ang rate. And the percentage is 120 pesos. Number 5, in every 7 bananas, there are 3 mangoes. 70% of the fruits are bananas. Alin ang base? So, ang base natin yung 7. Rate, yung may percent sign, 70%. Siyempre, yung natitirang number, yung percentage, yung 3. Kasi, part lang siya ng total na 7. Kaya dapat mas maliit yung percentage sa base. Learning task 2. Read the problem carefully. Identify the rate, base, and percentage in the following problem. Do not solve the problem. Put n in the missing element. Number 1, Joshua has 5% commission rate on all his sales. If he sells 40 pesos worth of merchandise in 1 month, how much will he earn? So, sabi dito, hindi naman na natin isosolve. We should identify the rate, base, and percentage. Then, lalagyan natin ng n yung missing dun sa tatlong element. So, syempre, ang una nating alamin, alin ang rate, kasi yun ang pinakamadaling malaman. O pinakamadaling ma-identify dahil may percent sign. Syempre, ang rate ay 5%. Ang base, yung 40 pesos. So, paano natin nalaman na yung 40 pesos ang base? Kasi yun ang total ng kanyang sale, yung 40,000. Ang nawawala syempre, yung kanyang commission o yung part ng total. So, syempre, ang nawawala yung percentage. Kasi ang hinahanap,
yung kung magkano yung kanyang commission o yung part ng 40,000. So, yun ay percentage. Number 2, 22% of Shirley's monthly salary is deducted for withholding tax. If those deductions total 209 pesos, what is her salary? So, si Shirley daw, kinakaltasan yung kanyang monthly salary ng 22% dahil sa tax. Ang kinakaltas sa kanya ay nagkakahalaga ng 209 pesos. Ang tanong, magkano ang kanyang salary o sweldo? Siyempre, yung rate ay 22%. So, yung base yung missing natin sa 3 elements. Kasi, ang tinatanong dito, magkano yung kanyang sweldo? Total to eh. Kasi yung 209, yun yung kinakaltas o yung part ng kanyang sweldo. So, ibig sabihin, ang percentage natin ay 209 pesos. At ang nawawala, yung kanyang salary o yung total. Kaya yun ang base. 3, in a chemistry class of 30 students, 5 receive a grade of A. What percent of the students receive A's? So, kitang-kita naman natin na ang missing element ay rate. Kasi wala kang makikita diyang number na may percent sign. Tsaka pag ang tanong sa isang word problem ay what percent. So, yun, pag sinabing what percent, ang nawawala doon ay rate. Akala ng iba, pag ang tanong ay what percent, percentage ang missing. No. Pag sinabi natin what percent, ang nawawala ay rate. So, syempre, yung base ay 30. Kasi yun yung total students. Syempre, yung part ng 30, mas maliit sa total, which is 5. Learning task 3. Which statement describes the given element? Number 1. Rate. A. It gives the total of the whole. B. It always has the percent sign. C. It gives part of the whole. Sa mga bata, ano ang sagot natin dito? Ano yung definition natin ng rate? So, kung nakinig kayo doon sa ating discussion, madali na natin tong masasagutan. So, what is the definition of rate? So, the answer is B. Pag sinabi nating rate, it always has the percent sign. O, yun yung laging may percent sign. Number 2, percentage. A, it names part of the whole. B, it is always written with the percent sign. C, it represents the total number of the whole. So, ano ang ating sagot dito? Ano ang definition ng percentage? So, the answer is A. Pag sinabi nating percentage, it names part of the whole. So, parte lang siya ng total o whole. Number 3, base. A, it is the whole from which you take a portion. B, it is a part or portion of the whole. C, it is termed as percent. So, what is our answer? So, the answer is A. Pag sinabi nating base, it is the whole from which you take a portion. Siya yung total. Yun yung total natin pag sinabing base. Thank you. Don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyong grade 5 para matutunan nila kung meron silang hindi naintindihan sa mathematics. Bye for now and God bless po. Salamat!